Ligtas na nakabalik ng bansa ang higit 20 Pilipinong tripulante na nailigtas mula sa inataking barko ng Houthi rebels sa Red Sea. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating mga kababayang seafarers. Si Sujin Kim sa sentro ng balita. Sujin? Audrey, dumating na nga kaninang alas 11:30 ng umaga ang mga Pilipinong crew na nailigtas mula sa barkong MV Tutor na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Matatandaang nitong June 12, tinarget ng waterborne drones at missiles ang naturang barko habang naglalakbay sa coast ng Yemen. Iba't ibang mga bansa ang nagsanib puwersa para ilunsad ang rescue mission noong June 14. Audrey, matatandaan din na inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Biyernes ang lahat ng kinaukulang ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. At sa kabutihang palad, matagumpay na nailigtas ang 21 sa kanila. Ayon sa DMW, agad na ibinyahe ang mga Filipino seafarers at tinanggap sila ni Philippine Ambassador to Bahrain na si Anne Halando Luis nitong Sabado sa Port of Manama, sakay ng isang US Navy ship. At kasama ang DMW Labor Attaché na si Hector Cruz ay bumiyahe na sila pauwi ng Pilipinas. Sa ngayon, Audrey, may isa pang Pinoy ang pinaghahanap sa barko para madala na rin sa ligtas na lugar. Nasa engine room umano ang nawawalang Pilipino nang umatake ang drones ng Houthi rebels. Nagpaalala rin ang DMW sa mga shipping at manning agencies hinggil sa karapatan ng mga Filipino seafarers na tumanggi sa paglalayag sa Red Sea kung saan madalas umaatake ang Houthi rebels. Nabanggit na ng mga Houthi rebels dati na ang kanilang mga pag-atake ay mga hakbang bilang ganti sa pagbobomba ng Israel sa Gaza Strip. Samantala, patuloy ang pagpupursige ng Department of Foreign Affairs o DFA para magkaroon ng communication line sa Houthi rebels nang sa gayon ay mapalaya na ang iba pa nating mga kababayan. Sa ngayon, Audrey, nandito rin si Health Secretary Ted Herbosa na kasama ni DMW Secretary Kakdak na sumampa mismo sa eroplano para salubungin ang ating mga kababayan. Audrey, mahigpit din na sinusuri ang kalagayan ng ating mga kababayang seafarers. Nandito rin ang Health Emergency Management Bureau pati ang Bureau of Quarantine para sa kanilang medical examination. Base naman sa paunang assessment, wala naman sa mga tripulante ang na-injure pero may isang couple na nagkaroon ng temporary hearing loss dahil sa lakas ng pagsabog. At yan muna ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Balik sa inyo, Audrey.